pakikinig ng salita ng Diyos. Bago po muna yun, meron po muna akong gustong sabihin mula sa verse ng Proverbs chapter 30 verse 5. Ang salita po doon ay, ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa Kanya. Amen po? Ang buhay natin, ang kalakasan natin, hindi nasa mundong ito, kung hindi nasa salita ng Diyos. Lahat ng nasa Bible ay hindi kulang, wala siyang kakulangan, at wala rin siyang sobra. Ang nasa Bible ay sapat na sapat para sa atin. Bawat salita doon, napakaraming salita doon na pag pinanghawakan natin, mararanasan mo. Tulad na lang nung isang verse doon sa Bible na sa Ecclesiastes 3:11, na lahat ng bagay na ibibigay ng Diyos sa'yo, mayroong perfect timing. Hindi tayo pwedeng magmadali, hindi tayo pwedeng pulitin si God, kasi lahat yun mayroong tamang oras at tamang panahon na kapag binigay yun sa'yo ni God, magugulat ka din, maa-amaze ka. Lahat ng gawa ni Lord, amazing. Wala siyang ginawa. Yung nararanasan natin ngayon, yung iba nagre-reklamo dahil sa pandemic, oo, wala tayong work, hindi lahat sa atin nakakapag-work, hindi lahat ganito. Pero ano bang bagay yung naidulot din ng pandemic sa paligid natin? Kung makikita nyo po, sa ozone layer natin ngayon, tinitignan ng mga astronaut, yung ozone layer ngayon ng Earth natin, napakaliwanag. Sobrang liwanag. Makikita mo na yung hindi katulad dati ng puro pollution. At isa pang bagay na pinakamahalagang naidulot o naituro sa atin ng pandemic na ito ay yung pagkakaroon ng oras sa Diyos. Sa Diyos, pinaka-importante. Kasi, lahat, ultimo yung mga mayayaman ngayon, maririnig mo sa testimony nila pag nanonood ako ng yung sa Victory o sa CCF, sa YouTube nila. Halos lahat ng mga artista na Christian, nasasabing ng bibig nila na ang pandemic na ito may malaking bagay na ituro sa kanila. Di lang sa pera, kundi naturuan sila na mas importante magbigay ng oras sa pamilya, lalong-lalo na sa Diyos sa taas. Doon sila nagkaroon ng God and me time. Ang daming artista akong napanood na gano'n kasi akala nila dati, porket nagbibigay sila ng tamang ikaw po sa church, okay na yun, nakapagsimba, okay na yun. Pero hindi yun yung pinaka-importante sa lahat. Ang pinaka-importante na naranasan nating lahat ay yung tumawag tayo kay God. Hanapin natin siya, makaniig tayo sa Kanya, yun ang pinaka-importante. Amen po? Kaya po, ihanda na po natin ang ating mga sarili, ang ating puso't isipan, para sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihatid po sa atin ng ating buting pastor na si Pastor Manuel Camacho. Amen. God is good. And all the time, God is good. Yeah. Talaga pong dapat lagi natin dinideklara na ang Diyos ay mabuti. Amen. Minsan, pagka may nararanasan tayo hindi maganda, akala natin hindi na rin yung mabuti. Amen. Pero kapag ang pananaw natin, lahat ng nangyayari sa atin mabuti, mas magiging malinaw yung pananaw mo sa buhay. Amen. At sa ating pag-aaralan ngayon, dahil bagong taon, bagong pagkakataon, ayan, yung mga dati nating mga pangit na pinagdaanan at pinagdadaanan pa rin hanggang ngayon, ay sabi natin, bakit kasi ang hirap? Bakit ang hirap maging matino? Ang hirap sumunod sa tama.
Bakit mas madali ang gawin yung bawal? Naitanong niyo po ba sa sarili niyo yan? Personal sa sarili mo mismo, sinabi mo, bakit nga ba hirap na hirap ako? Isa lang ibig sabihin nun. Dahil hindi lang ikaw kasi ang kumikilos. Ang kaaway, tinutokso ka. Merong nilalang na gusto makakasama ka. Saan? Sa impyerno. Amen? At meron din tayong Diyos na nagmamahal sa atin na ayaw niya na mapunta ka doon. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Lord mapunta ka sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya kung ang Lord nag-effort, ito yung keyword nag-effort. Bakit? Ang ating Diyos, nasa langit na yun Ang ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pero bakit kailangan magkatawang tao? Bakit kailangan mapako sa krus? Yun nga yung naging napag-aralan namin nung Sunday sa main church. Na-share ko yung tanong na itinanong din sa akin. Sabi, si Jesus ba ay Diyos talaga? Kasi nung namatay siya, kung Diyos siya, bakit namatay siya? Baka tao lang talaga siya. Yan. So, sa Bible study, masasagot ko po yan sa inyo. Pero dito, ay nadaanan lang. Okay? So, yun. Sa atin po pananampalataya, kapag may pinanghahawakan ka sa salita ng Diyos, hindi ka basta-basta matitinag. Amen. At isa doon sa pag-aaralan natin ngayon, yung tinatawag po na the 7 great I Am na sinulat ni John. Okay? So, the great I Am, yan po yung pag-aaralan natin sa araw na ito. At unang-una po ay yung sa John chapter 6, verse 35. Sige po, inanyaya ko po ang lahat na tumayo at sama-sama po natin basahin. John chapter 6, verse 35. And Jesus said to them, I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger, and he that believes on me shall never thirst. Yamang nabasa ang salita, tayo po'y dumako sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, purihin ka, pasalamatan ka sa aming kalagitnaan. Lord, kayo nga po ang siyang magpahayag sa aming kalagitnaan. Ano man ang aming kahinaan, ano man ang aming pagkukulang, Lord, hindi po ito ang maitaas, kundi ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Ikaw ang mataas, ikaw ang maluwalhati sa buhay namin. Kung aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen! Yan. So, makakapuna po ang bawat isa. Medyo napipressure ako kasi naiiwan ko yung cellphone ko. Tapos itong cellphone na nahiram ko, lagi nagpa-password. Hindi ko mabuksan. Meron bang Bible na walang password? Kunin mo muna, tanggalin yung password. Okay. Unang-una po nasa 7 great I Am, yung po yung I am the bread of life. Amen. So sa pagiging, bakit nabanggit ng ating Panginoong Yesus at sa dinami-dami ng ihahalin tulad, kasi ang ating Panginoon ay mahilig po yan sa sa parables. O yung pananalita na may kahulugan. Hindi siya literal, kundi may kahulugan. May kasing kahulugan na pag tinignan mo ng mabuti, doon mo lang siya mauunawaan pag inaaral mo. At ang sabi rito ng ating Panginoon, sabi niya, I am the bread of life. Yun, so kung may Bible po kayo, ibukas niyo po sa John chapter 6,
verse 35. Yan. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Para po sa atin, pag tinignan natin, ano po ba ang tinapay? Background. Noong panahon na inilabas ni Moises ang bayang Israel na ginawang alipin ng mga Egyptian. Ito na, pag-aralan na natin ito last time. Nung inalipin na sila ng mga Egyptyo, ang sabi ng Panginoon, Moises, ilabas mo ang aking bayan. Kaya ayun, ang daming pinadalang plaques o mga salot para ipakita sa Pero na ang makapangyarihang Diyos ang naglalabas sa mga Israelita. Hanggang sa hinati yung dagat, pinapula yung tubig, pinadala ng palaka, kung ano-anong himala ang ginawa ng Diyos para ipakita na hindi ordinaryong tao ang nag-utos na ilabas ang kanyang bayan sa Ehipsyo. Kaya kung nailabas na yung mga Israelita, eto na, nagsimula na ang kalbaryo ng mga Israelita. Oo, nahihirapan sila doon, pinagagawa sila ng building, gumagawa sila ng mga tisa na tinatawag. Yun yung semento natin ngayon, mga alkitran, ginagamit nila para magtayo ng building. At habang gumagawa, pinarurusahan, pero may pagkain. Ano pong isang threat sa atin, sa buhay natin? Pag mamamatay ka, kasi feeling natin, pag walang pagkain, siyempre, ilang araw ba bago mamatay ang tao pag di kumain? Sabi, 3. Pero pag may tubig ka, pwede kang tumagal hanggang 40 days. O more than that. Okay? Pero, pag titignan natin, ganun kahalaga ang tinapay. Ganun kahalaga doon kasi hindi mauso ang kanin sa kanila eh. Kaya ang ginawa ng ating Panginoon, patunay na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga minamahal na anak. Habang naglalakbay sila sa ilang, umuulan ng mana. Ano yung mana? Tinapay yun na walang legadura, hindi walang pampaalsa. Ganun po kabuti ang Diyos. Alam niya yung pangangailangan natin. Minsan tayo, parang katulad ng mga Israelita noong unang panahon. Kala mo pag wala ka na makakain, wala nang dadating. Kaya anong gagawin mo? Hindi ka na magtitiwala sa Diyos na kilala mo. Gagawa ka na ng sarili mong paraan na kahit mali na, makakain lang. Ganun po ba? Minsan ba na naiisip natin na gano'n? Na you did your best pero kulang pa rin, wala pa rin. Ganito na lang ba lagi? Diba? Pero ang ating Panginoon, sabi nga, higit ka pa sa ibon. Yung ibon nga hindi nagtatalim, hindi kumakain, pero nabubuhay sila. Amen. Tignan nyo yung katabi nyo, mukhang wala bang nakakain niya. Ayan. Si Brother Puti, tignan nyo. 1 taon na yan, walang trabaho. Ano yung tsura? Okay, so, isang patunay po na ang Diyos hindi na pababayaan kahit wala kang trabaho. Pero hindi sinabing maging tamad ka. Amen? Isang patunay, yung mga nakikita nyo ngayon sa paligid nyo, patunay na tayo ay iningatan at minahal ng Diyos, pre-provide ang pangangailangan. Amen? Dapat bang palakpakan ng Diyos na yan? Amen. Sabi mo, I am the bread of life. He that comes to me shall never hunger. O sino man yung lalapit sa Panginoon, hindi na muling magugutom. Paano ko siya kakainin? Yan. Kaya ang Bible kasi hindi yan literal na ipapaliwanag mo na siya na talaga, malisimkat yun na yun. Diba?
Eh sabi ng ibang religion, ang Diyos daw, babalik sa Saturday. Kasi Sabadista sila. Eh wala naman tayo against sa mga belief. Pero yung rational thinking lang, Saturday, babalik ang Panginoon. O siguro dito sa Pilipinas, Saturday. Anong araw sa Sa Dubai kaya ngayon? Anong araw kaya sa Amerika ngayon? Sabado ng gabi. Sabado ng gabi. Linggo ngayon sa atin. O, paano darating ang Panginoon ng Sabado? Diba? So, pag pinag-isipan mo, immaterial yung araw. Ang mahalaga yung pagdating. Kaya titignan natin yung principle behind yung teachings. Amen? Katulad dito, sabi dun sa isang salita ng Panginoon, kapag ang mata mo ang dahilan ng pagkakasala mo, mas mainam pang dukutin yan para hindi ka mapunta sa dagat-dagatang apoy. Eh kung literal natin gagawin yun, may buong tao pa kaya tayo makikita? Diba? Eh kung ang kamay mo ang dahilan ng kasalanan para maipa-impyerno ka, o putulin mo na lang yan. Sino kaya ang buo sa atin sa buong mundo kung gagawin natin yung dahilan ng kasalanan puputulin? Siguro, walang totoong taong buo na makikita natin sa mundo. Diba? Bakit? Dahil hindi yun ang literal na sinasabi, yung pinapahiwatig ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin, putulin, itigil mo na yung masamang ginagawa mo na yun, putulin mo na sa iyong pagkatako. Amen? So, the same meaning ng ganito, I am the bread of life. Hindi ibig sabihin, kakainin natin ang Panginoong Yesus. Amen? Hindi ganun ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ang ibig sabihin niyan, I am the bread of life. We need bread to be alive. Kailangan natin ng tinapay para mabuhay. Hindi tayo makakapagpatuloy na mabuhay kapag wala ito. Yun po yung isa sa dapat natin makita. Kapag wala ang Panginoong Hesus, wala ang buhay sa atin. Amen? Hindi tayo mabubuhay nang wala ang Panginoong Hesus. Bakit? Ang sinasabing buhay dyan, sa Tagalog po, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang ibig sabihin ng buhay na sinasabi ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen? If we are referring yung sabi nga ni Sister Joy, langit, impyerno. Mabuti, masama. So, if you want to choose heaven, paano ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Yun sinasabi, I am the bread of life. So gusto nating mabuhay, ang dapat na kinakain natin ay yung kalooban ng Diyos. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4, basahin po natin yun. Yan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao ay hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Amen? So, yun pala yun. Hindi lang tinapay. Hindi yung literal na tinapay ang sinasabi. Kundi, yung salita ng Diyos, pag hinukay mo pa yan, ang sabi sa John chapter 1, verse 1, ito, para mas lalo natin makuha yung tinapay. Ang sabi, hindi lamang sa tinapay, kundi sa bawat salita. Eh ano ba yung salita? Sabi dito sa John 1:1, nang pasimula pa ay naroon na ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Yun. So nakukuha niyo po yung pagkakadugtong-dugtong na ang salita ay Diyos. Kaya pala sabi, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawid sa bibig. Ibig sabihin, yung bawat salita, ito po yun, yung Bible. Magkakaroon tayo ng buhay kung paano yung physical natin, pinapakain natin ng tinapay o ng kung ano-anong pagkain, ganun din dapat ang ating buhay spiritual. Para tayo mabuhay, dapat
kumakain ng salita ng Diyos na ang sabi, I am the bread of life. Yun ay ang ating Panginoong Jesus na nagbibigay buhay sa atin. Amen? Na kapag wala ang Panginoong Jesus, wala ang buhay na walang hanggan. Amen? Parang tayo kasi pag nabubuhay tayo, magtrabaho. Saka, anong gagawin mo? Kakain. Bakit gusto mong kumain? Para magtrabaho. Bakit gusto mong magtrabaho? Para mabuhay. Bakit gusto mong mabuhay? Para makakain. Bakit gusto mong kumain? Para makapagtrabaho. Wala na. Yun na yung buhay natin. Paikot-ikot na lang ng ganon. Pero hindi natin nakakalimutan natin sa cycle ng buhay natin, may Diyos pala. Amen? Na hindi lang pala dito sa mundo ang buhay. Meron pang kasunod na buhay pag namatay ka. Life after life. Yun yung buhay na walang hanggan kasama ang ating Panginoong Jesus. Na ang ibig sabihin, pag wala ang Panginoong Jesus, wala tayo. Katulad ko sabi, Christian. Yung Christian, yung pag tinanggal mo yung hulihan na I-A-N, sabi nga diba, I am nothing without Christ. Yun. So, malinaw na po yan sa atin sa mga matatagal na. Yan. In the beginning was the Word. And the Word was with God, and the Word was God. Ano naging God yung Word? So, sa mga baguhan, para mas lalong maunawaan, yung Word na naging tao. Sa John 1:1, yun yung sabi, and the Word was God. Sino ba yung Word? Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Ang sabi sa John chapter 1, verse 14, ang salita ay naging tao at nanahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatian, tunay ang kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Yun ang ating Panginoong Jesus. Kasi sabi, sa pasimula pa, naroon na ang salita. Kung babasahin natin ang Bible, sa pasimula pa yung Genesis, lahat naman tayo dumaan doon, bata pa tayo, tinuturuan na tayo, ang sabi, let there be light. Diba? Let there be. Let there be. Sinabi lang yun. Pagkabigkas ng salita, nagkaroon ng liwanag. Nagkaroon ng mga puno. Nagkaroon ng tubig. Tumiwalay ang tubig tsaka ang ulap. Pinaghiwalay. Yan na. Nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa. Nagkaroon ng halaman, nagkaroon ng hayop. Sa pamamagitan ng salita. Amen. Kaya ang bawat salita natin ay makapangyarihan. So, bawat binibigkas mo, dalawa lang ang pwede rin mangyari dyan. Magbigay buhay o pumatay. Bakit? Kapag nagsalita ka, may epekto yun dun sa sinasabihan mo. Diba si Felix? Diba laki ng katawan niya? Meron pong experiment katulad niya. Nagtatrabaho siya sa isang opisina. Doon pa lang sa nagkaroon ng psychological experiment. Kung totoo ba talaga yung pagkakasakit ng mga fever, ng ganyan. O psychological lang. Pagpasok nun, doon pa lang sa guard, dinignan siya ng mabuti. Hi, good morning! Sabi niya gano'n sa guard. Biglang tinitigan siya ng gano'n ng guard. Okay ka lang ba? Parang may sakit ka. Ha? Pero sigla-sigla niya nun. Parang may sakit ka. Wala. Ganun siya. Tapos pagpasok niya, hindi niya nalang pinansin. Pagpasok niya ng ganyan, yung dun sa may information, sa morning. Oh, boss. Parang maputla ka. May sakit ka ba? Pero hindi niya alam, tinetest lang siya. Yung sinasabi sa kanya, the same thing, na na-curious na siya, punta siya CR. Ano talaga problema sa akin? Ano ba nakikita ng mga tao natin sa akin? Parang masama nga pakiramdam ko . Sinasabi niya na rin sa sarili niya, sama rin pakiramdam niya.
Pagdating sa elevator, paakyat siya, yung mga katrabaho niya na nakasakay niya, oh, brother, kamusta? Tititigan mo na siyang ganyan. May sakit ka ba? Ginagawa talaga siya. Nang isa, oh nga, hindi nga magandang makiramdam ko eh. Yun na, tinanggap niya na yung sinasabi ng tao. Hanggang sa pag-akit niya doon, ando na naman yung sa opisina nila, yung secretary. O, bakit pumasok ka ba? Ganyan kira mo, parang may sakit ka oh. Oo nga eh, hindi ko nga maintindihan yung pakiramdam ko eh. Hindi. Hanggang sa, hindi na siya pumunta doon sa opisina niya, umuwi na lang. Ganun po ka makapangyarihan ng salita. Kaya lahat ng sinasabi sa atin, pwedeng totoo, pwedeng hindi. You need to choose kung ano yung tatanggapin mong salita. Hindi lahat ng salita, totoo. Amen? Kaya, napakahalaga po ang salita na papakinggan natin. Kaya yung sabi, the voice of truth. Amen? At kung meron man tayong magandang pakinggan, ay ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Dahil, yun nga, ang salita na yun, sabi ng Panginoon, I am the bread of life. Magbibigay ng buhay. Amen? Pag sinabi ng kaibigan mo, minsan ka-churchmate mo pa, na ganito ka, ganyan ka, ngitian mo lang. Sabi, anak ka ng... Yan, di ba? Minsan, pagka pag naiinis tayo eh, kung ano-ano, anak ka talaga ng palaka o anak ka ng kabayo o, di ba? Ganun tayo kapag nag-express tayo na naiinis ka. Anak ka talaga ng ano eh. Pero, isa lang dapat ang sasabihin mo. At isa lang dapat ang tatanggapin mong salita na kung sino ka. Sabihin mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen? Yun lang dapat ang tawag sa'yo. Anak ka ng... Sabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ng Diyos. Amen. Isa ka po malakas na palakpak sa ating Panginoon. Isa kasi nakakalimutan natin na anak tayo ng Diyos. At ikaw, bilang anak ng Diyos, anak ng Diyos din yung kasama mo. Tama ba na pagsalitaan mo na masama yan, anak ng Diyos yan, kawangis ng Diyos na nilikha niya yan? So, sasabihin mo ba yan sa Kanya? Dapat, mga pananalita ng pag-ibig dahil parehas tayo na anak ng Diyos. Amen? So, tignan mo yung katabi mo. Kapatid mo yan, hindi mo yan kaaway. Amen? So, ganun dapat ang paranam natin. Kasi sabi sa salita ng Diyos, kung kayo magkakagatan, mauubos kayo. Amen? So, ganun ang pananalita ng salita ng Diyos. Ang tunay na alagad ng Diyos, ang anak ng Diyos, sabi niya, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Pero ngayon, bago na daw, high-tech na. Ilagay mo lang nga sa garapon. Okay, so yun lang po yun. Ang mahalaga po, unang lesson na makita natin, sabi, I am the bread of life. Ano yun? Hindi tayo makapagpapatuloy sa buhay kapag wala yung bread. Kapag wala tayong nakakain. At sino yun? Yung salita ng Diyos, ng ating Panginoon Jesus, upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So, ito po ano lang to, overview lang kasi marami siya dito. So, siguro kukunin natin yung 3 o 4 ngayong araw na ito. Next! Ayan. Tagalog na? Okay. Sa John chapter 6, verse 41, nagpulong-pulungan ang mga Hudyo dahil sa sinabi niya, ako ang pagkain bumaba mula sa langit. Yeah. Hindi, okay na. Yung pangalawa. Ayan. Ito po yung pangalawa. Sa John chapter 8, verse 12. I am the light of the world. Sabi po sa Tagalog, 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen? Bakit tinihalin tulad naman siya sa ilaw?
Nung nagtuturo po ako dun sa Christian Living, sabi ko, imagine niyo na itong kwarto na to. Walang ilaw. Walang ilaw din sa labas. Walang ilaw sa hagdan. Tapos, biglang nagsabi, may sunog. Anong gagawin niyo? Kailangan niyo lumabas dun sa gate ng school. Ano kaya pwedeng mangyari? Yun na! May sunog! Oh. Pwedeng may naapakan ng mukha, pwedeng may nauntog, pwedeng naapakan siya ng mga taong kasabay niyang lumalabas. Maraming pwedeng disaster na mangyari sa buhay natin. Ano po ba ang kahalagahan ng ilaw sa atin sa buhay natin? Nagliliwanag siya. At walang dilim na makapapanaig sa liwanag. Amen? So, bakit nga ba inahiling tulad? Sabi diyan, ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Bakit? Kapag wala nga naman talagang ilaw, sigurado malamang naman, tigot ka. Bakit? Eh, hindi mo alam kung bangin na yung lalakaran mo eh. Walang guide. Amen? Katulad nung sinabi ni Brother Jerome, di ba? Yung kwento. Oh, may nasusunog, pero bulag. Di ba? Ay, bulag. Parang walang ilaw din talaga. Wala siya nakikita sa paligid mo. Pwede ka talagang mapahamak. Amen? So, sino po dito sa atin ngayon na parang ang tingin niya napakadilim ng buhay? May nararanasan mo ba kayong hindi niyo maunawaan na parang hindi mo nakikita ang nangyayari sa buhay mo ngayon? Parang walang liwanag na nangyayari sa financial mo, sa pamilya mo, sa hanap buhay mo, sa relasyon mo. Lahat tayo dumadaan sa ganun. Pero saan tayo kukuha ng liwanag upang magpatuloy sa buhay na ito? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ito po ay pangahawakan natin, wala kang dapat ipangamba. Bakit? Siya mismo ang nagsabi sa John chapter 8 verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Amen. So, napakahirap po nung hindi mo alam yung gagalawan mo. Napakahirap nung bahala na. Amen? Danas niyo na po ba yung buhay na walang kasiguraduhan yung pupuntahan sa unahan? Yung, ano bang gagawin ko? Bahala na lang. Siguro naman. O baka makatsahan ba? Amen? Sanay po ba kayo sa sugal? Isusugal niyo yung buhay niyo, buhay ng pamilya ninyo. Eh bakit ka pa kailangan sumugal kung meron namang sigurado? Amen? At yun ang sinasabi ng Panginoon. Eh huwag ka na sumugal. Sumunod ka na lang. Bakit? Eh ito yung guide eh. Ito yung liwanag na binigay ng Panginoon. Papunta yan ng langit. Magbibigay buhay yan sa'yo. Amen? So, bakit ba kailangan sabihin pa na siya ang ilaw ng sanlibutan? Kasi meron po tayong pamumuhay akala natin tama. Pero totoo hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa natin. Kung titignan natin ang mga taong nauna sa atin, yung papa ko, namatay siya sa kakainom ng alak. At marami na rin akong taong nakita na namatay sa alak. Susunod pa ba ako sa kanya? Yung mga naglalasing ngayon, masisipan natin sila. Masarap daw kasi yung alak. Pero makikita natin, swerte na yung tumawid ng 60 ng mga lasing mo. Bumibigay ang kanilang mga atay, 40, 50,
kwenta. Yung father ko namatay yung 55. Hindi umabot ng 60. Kasi namaga, nagmanas yung katawan niya dahil sa alcohol. So, alam mo na ganun ang sasapitin mo kapag pinagpatuloy mo yung ano. Eh sabi, konti lang naman eh. Hanggang sa naging container na yung dinadali. Ayan. So, bakit mo susundan? Eh mali na nga. Diba? Hindi ka dapat nabubuhay ng ganun. Pero, katawan ko naman ito. Gusto ko naman mawala eh. O, yun na naman. Pag yung mga nagsabi nila, gusto ko nang mawala, yun ang nakakatakot. Bakit? Mawawala ang buhay mo kasi hindi mo sinundan yung liwanag. Sino? Ang Panginoong Jesus. Ang tanong, pag nagpakamatay ba ang tao, saan ba pupunta? Eh sabi, bakit si Judas? Impyerno kaya pupuntahan ni Judas? Di ba kalagad siya ng Diyos? Yan. So, binabato ko lang yung mga tanong para ayain niyo ako ng Bible study sa bahay, yung sasagutin ko natin. Amen? So, marami na pong trabaho sa pastor ngayon. May Bible study na ako una, Lunes. Kaya Nico. Ayan, na nakasama natin. Welcome pala kayo sa church na to. Ito ang church na to, hindi itinataas yung religion. Ang itinataas ng church na to ay ang Panginoong Yesus lang magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Hindi, kung Catholic ka, di Catholic ka, kung gusto mo magpa-Catholic ka, wala akong problema doon. Ang gusto ko lang, makilala mo ng gusto ang Panginoong Yesus. Kahit sino sa atin, Christian ka na, hindi mo naman kilala ang Panginoong Yesus, hindi ka naman sumusunod, namumuhay ka sa kadiliman. Siya yung liwanag eh. So siya ang sundin mo, hindi si pastor. Amen? Di ba yung magalit kayo sa akin, sa kakasabi ko na, tigil niyo yung kasalanan niyo, mali yan, mapupunta ka sa impyerno, mabuisit na kayo sa akin. Pero lumapit kayo sa Panginoong Jesus. Bakit? Dahil sigurado ko, makapasalangan ka pag sumunod ka sa Panginoong Jesus. Amen? Nakuha mo ba natin yun? Kasi ang Panginoong Jesus lang ang pwedeng magligtas sa atin personal. Ako po, maingay ako pagkatotohanan ang sinasabi ko. Nawawala ang hiya ko kapag tama ang sasabihin ko. Amen? Sana ganun din. Isa lang pong halimbawa, kapag tama ang gagawin mo, huwag ka mahiya. Mas nakakahiya kapag mali ang gagawin natin. Amen? Ay, wala na ako. Salamat din sa isa. Tama po ba? Amen? Yun! Sa pong malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Ayan. So, kayo po ay lalakad sa liwanag. Ano po ibig sabihin ng liwanag? Ano ba yung mga gawa na nasa kadiliman? Ephesians. Galatians chapter 5. Basahin po natin. Yung pamumuhay sa Espiritu Santo at pamumuhay na wala sa Espiritu. Sabi po rito sa Galatians, yan. Yan o. Ito. Sa verse 18, sisimulan ko lang po. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagkalasing, kalayawan at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalbalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Basahin ko po ulit ang Galatians chapter 5, verse 18 hanggang 21. Ibig sabihin, lahat ng nabanggit ko na yon, namumuhay sa kadiliman. Ikaw mo yung katabi mo, ginagawa mo ba yun? Anong sabi doon? Pagkainggit, paglalasing, kalayawan, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasikiman. Aray ko.
nandun ako Ang sabi, walang lugar sa karya ng Diyos ang katulad nila. Amen? Kung nandun pa man tayo ngayon, pasalamat tayo. Bakit? Ang liwanag ng salita ng Diyos lumiliwanag na sa iyo. Ipinapakita na sa iyo at kung ikaw nasa dilim, maliliwanagan ka na. Makakawala ka na sa dilim. Amen? Maliban na lang piliin natin na mamuhay sa kadiliman. Amen? So, bilang anak ng Diyos, dapat mamuhay tayo sa liwanag ng salita at buhay ng ating Panginoon Jesus. Amen? Ayan, so, okay na po tayo dyan sa pangatlo. So, hindi ko na po masyadong pakadidiinin ang aral, pero at least yung prinsipyo ng pamumuhay, dapat piliin natin yung liwanag kaysa dun sa kadiliman. Amen? So, mas masarap naman talagang lumakad na may liwanag. Magagawa mo yung dapat mong gawin ng tama. Eh, alam mo nang mali, pero gagawin mo pa rin. Amen? Yung sabi, meron ba talagang white lies? Okay lang naman kasi mapapasama siya, kaya sinuman nila ako para hindi naman. Ayoko na sabihin na ng babae talaga siya, hindi naman sinabi ko. Nakita ko lang siya nakasabit sabi mo iba, may kabit din. Minsan yung bibig natin Sinabi dito, nakasabit lang sa jeep. Pagdating doon, may kabit na. Minsan mali na lang din yung pandinig natin. O kaya kung ano-anong ilalagay ng kaaway sa'yo na ganito ka, ganyan ka. Huwag niyo na tanggapin yung mga pangit na yun. Ang tanggapin mo kung ano yung makakabuti. Tsaka kung magsasabi ka ng kwento, ikwento mo na yung kabutihang ginawa ng Diyos kaysa yung kwento ng pangit na ginagawa ng kapitbahay natin. Amen? Mas maganda po, magbuhay na tayo ng kung ano yung kalooban ng Lord. Bakit? Mas mag-beneficio pa tayo. Mas mapapabuti pa tayo. Amen? So, pangatlo, ano po yung una? I am the Bread of life. bread of life. Pangalawa, I am the light of the world. So, balikan po natin yan. Kung gusto niyo po ng kopya, hingi po kayo ng kopya kay Sister Joy. O kaya ipopost natin yan doon sa GC ng church para balikan niyo yung mga verse, aralin niyo po, at mangungusap ang Lord sa inyo personal. Kaya, mahalaga po talaga na nagbabasa tayo kasi minsan si Pastor, hindi yan ganun kagaling magsalita. Hindi niya ma-deliver ng sobrang galing. Kasi, minsan running out of time, minsan, iba yung nasa isip mo noong time na yon. Kaya mo ang Lord ang mangusap sa iyo personal habang binabasa mo yung salita mo. Amen? So, two-way traffic yan. Tinuro sa iyo, binalita ko sa inyo yung salita ng Diyos, dapat ikaw mismo, totoo kaya yung sinabi ni Pastor? O, basahin ko nga. Yun. Okay, so sa pangatlo po, matanagpuan natin sa John chapter 10, verse 11. Ayan. So, basahin natin. Sabi diyan, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep knows me. Sa Tagalog po, ako ang mabuting pastor. Iniaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. So, good shepherd. Doon sa Old Testament, tinawag na, the Lord is my shepherd. So, siya yung chief shepherd natin. Siya yung nangangalaga. Ibig sabihin po nun, yung pastor, yung mga tupa yung alaga niya. At kapag yung tupa na yun, may account din sa Bible na nagsasabi, kung ang alaga ng pastor na yun ay 100, tapos yung 99 andyan, yung binilang niya kulang ng isa, nawawala yung isa. Anong gagawin ng pastor? Hahanapin niya yun. At pag nakita niya na yung tupa niya nasa bunganga ng leon, anong gagawin ng pastor?
tatakbo na yun kasi kinakain na yun. Hindi. Ang gagawin ng pastol, susugurin niya yun. Wawarakan niya yung bibig ng leon. Kukunin niya yung alaga niya. Isusugal niya yung buhay niya para doon sa alaga niyang tupa. Amen? Bakit naiangat si Haring David bilang hari? Dahil nung tumutugtog siya ng flauta, nag-aalaga siya ng tupa. At habang nag-aalaga siya, naranasan niya yung mga yun. Yung mga tigre, yung mga leon, yung mga oso. Kapag inaagaw sa kanya yung alaga niyang tupa, nilalabanan lahat niya yun, pinapatay niya yun. Basahin mo yung kwento ni David sa Old Testament. Ang sarap mo magbasa ng Bible, bigyan niyo lang po ng panahon, maraming kwento. Kung mahilig kayo sa kwento, Old Testament kayo. Basahin niyo po yun. Makikita niyo kung paano siya iniangat ng Panginoon. Sa simpleng tagapag-alaga ng pastol, pinag-igi niya yung kung ano yung camp na meron siya. Eventually, itinaas siya ng Panginoon. Naging hari siya. Bakit? Yung oso nga, yung leon niya, pinapatay niya eh. Yung ordinaryong tao, matangkad lang. Bakit wala sa kanya yan? Nung narinig niya, yung sabi, huwag na tayong mag-gera, sabi ni Goliath. Huwag na tayong mag-gera. Pumili na lang kayo ng isa sa inyo at labanan ako, sabi ni Goliath. Habang nagsasalita si Goliath ng ganon, etong David, siguro kasi laki ko lang. Laki ko, mga 5'7". Hindi, 5'2" lang yun. Pangarap lang yun, 5'7". Okay. Yun. So, 5, hindi ano yun, 9'2" dapat yun eh, kaso nahinto eh. 9'2". Yun, so, nung pumunta siya, magdala lang siya ng pagkain ng kuya niya, kasi yung mga kuya niya, sundalo ng mga Israelita. At nung nakikipaglaban na, kasi dati ang gera, magtatapatan lang yan, siguro dito, tapos doon sa kabilang side. Tapatan lang yan, mag-uusap yan, o laban na. Pero, sabi nung mga Palestino, yung kalaban nila, huwag na tayo maglaban-laban. Kung sino manalo, ako, laban sa isang tao ninyo. Pag nanalo ako, aalipinin namin kayo. Lahat ng makukuha namin, kukunin namin yan sa inyo. Pero pag ako natalo, sa inyo ng lahat na meron din kami. Narinig niya ni David. Ordinaryong pastol lang siya. Pero ang hinahamak niya ay ang bayang pinili ng Diyos. Amen? Nakita niyo po yung attitude. Na kapag ka ikaw Christian, hinahamak ang Diyos mo, papayag ka ba? Hindi. Gagawin mo yung best mo para maitaas ang pangalan ng Diyos. Amen? So, ano po yung pwedeng relevance nun sa buhay natin? Hinahamak yung Diyos mo. Bakit? Sasabihin sa'yo, ganyan ba yung mga Christian? Sabi gano'n. Merong hinuli, yung pastor, nahuli kasi binubugbog niya yung tauhan niya. Nabalitaan niyo po ba yun? Bagong balita po yun. Parang ako lang nakalam. Yung pastor, may business. At yung mga tauhan niya, hindi niya pinapasawag ng tama. Ginugulpipan niya. Hanggang sa nireklamo na siya. Ang sabi nung nagbalita rin sa akin nagsorry daw sa church yung pastor, pero yung sa ginugulpi niya, hindi nagsusorry yung pastor. Tapos ang gano'n yung pinig sa akin ng nagkwento. Di ba pastor ka? Sabi ko, alam mo, mild lang yan. Kasi si Satan, ang inaatake talaga, mga lingkod ng Diyos. Pangalan lang yung pastor. Tao din yan, sabi ko sa kanya. Ang mga Christian, sabi ko sa kanya, maging pastor man yan, o tumutugtog man yan dito, lingkod lahat yan ng Diyos. Para yung aquarium na yung goldfish nandun. Tinitignan lahat ng ng galaw niya kung may mali, pangit, ito, ganyan.
Ganon ang tingin ng mga tao sa labas na hindi kilala si Kristo. Ganon ang tingin nila sa atin. Kaya kapag narinig kayo ng mga hindi Christian at nagmumura ka, umiinom ka, nagsusugal ka, Christian ka, sasabihin, uy, mga Christian na yan, ganyan pala yun. Alam niyo po ang unang-unang tinatamaan? Yung Diyos niyo. Napapahiya ang Diyos natin. Kaya sino ang dapat na magtino? Sino ang dapat na magtanggol? Hindi naman natin kaya ipagtanggol ang Diyos kasi Diyos na yan Pero yung pangalan niya na magbibigay ng kredibilidad sa pagiging Kristiyano, tayo yun. Parang walang pinag-ibayan sa magulang kung paano natin pinalalaki yung mga bata. Pag lumaki ng bata yung sutin, ano ba namang bata ako? Sino man nanay nito? Diba? Ganun kagad, diniretso kagad yan sa magulang, sa tatay, sa nanay. Ay, kaya pala ganyan yan yung ano yan ganyan yan Pero pagka yung bata, ay kabait naman ang batang yun sino bang tatay mo? Ay, taga doon ka, ay siya, kababait ng ano na isang pisa yan doon mga kakabait ng mga tao na yun Diba? So, hindi man ikaw, pero yung magulang mo, yung lolo mo, at yung sinundan niyo pa, ang daling i-trace na itong mga tao ito matino ko. Pero, makikita mo, ay, hindi na ako magtataka, nakakulong naman yung tatay niya. Ano naman yung tsuhin niya. Ganun talaga yung susundan nun. Bakit? Kasi hindi na kumawala dun sa pamumuhay. Sino ba yung shepherd? Sino ba yung nagtuturo? Kaya yung parenting po, napakahalaga nun. Kung yung bata, sabihin natin, kung kaya naman pasunurin sa salita na ganito ganyan, mas maganda magsalita lang. Pero minsan, pinipitit talaga yan. Bakit? Para yung mali, hindi kalakihan. Para hindi lumaki ng parumbado, bastos. Kasi yung tungkulin natin na yun, pag pinabayaan natin yun, sabi ko nga nagpapalaki tayo ng monster sa bahay natin. At kapag yan, minura-mura ka na paglaki niyan, huwag ka magtaka. Kasi mahal na mahal mo Ayaw mo baluin, ayaw mong itama yung mali. Kung ngayon, ikaw na ngayon yung nare-rendahan. Magtataka ka, bakit ganyan manalita? Bakit ganyan magkikilos? Bakit ganyan katamad? Bakit ganito? Tanungin mo yung sarili mo. Bakit? You did not do your responsibility. Ganon din tayo lahat. Hindi natin ginawa yung tungkulin natin, kaya naging ganon sila. Amen? So, sa spiritual life naman natin, gusto natin yung tao may ayos yung buhay. Gusto natin lumakad sila sa Panginoon. Pero ginagawa natin. Amen? Sabi ko, sana baguhin ng Lord si Brother Nico. Sana matanggal na yung pag-iwasin niya. Sana, ganyan. O yan ginawa ko. Brinasa ko na siya. Sabi ko sa kanya, simba tayo sa linggo. Tama ka talaga. Susunduin kita sa inyo. We will make an effort. Bakit? Kasi gusto mo nga silang mapaayos sa harapan ng Lord You will make an effort, hindi kwentong-kwentong kutserong barbero lang. Gagawa tayo ng paraan. Sabi ko sa inyo, dadami yung kabataan, dadami na tayo. Yung mga kabataan na yun, magkakantahan na doon, nag-memorize ng song. Sa linggo po, kakanta na sila rito, kasi kabisado na nila. Kasi may ginagawa tayo, hindi lang tayo manonood. Ayan, si Brother Jason. Hindi yan umaayos ang restaurant, natitignan mo lang yung mga tao mo. You will make an example na ikaw mismo nagtatrabaho, gumagalaw, nakaprogram, nakaayos. Pero kasi pag pinagtingnan na lang natin, bakit ganito to? Eh, ganyan na talaga yan noon pa nung wala ka. O kaya kang inilagay ng Lord dyan, para ano? Para isaayos yung mali. Katulad ng pastol, mabuting pastol. Ang sabi, ako ang
ang mabuting pastor. Inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga tupa. Buhay na ang pinag-usapan dito, hindi lang yung trabaho. Ano ba ibig sabihin ng buhay? Oras, yung puso mo, yung talent mo, kung ano meron ka. Amen? Ay, sa brother ko. Dapat nagtatrabaho yan, kumikita ng malaki yan. Pero nandun kami, nakita niyo po ba yung nangyayari sa church natin? Ayun nakapader na konti-konti na lang yan, magkikisa na tayo yan, susunod na linggo. Kasi bakit? Pag tinignan lang natin yan, ganyan na lang yan. Amen? We will make an effort. Yung mga hindi Christian na kaibigan nyo, kakilala nyo, pamilya nyo, huwag nyo lang tignan. Make an effort. Yun po ang trabaho natin ngayong taon. Bawal lang nakaupo lang. May gagawin ka na. Amen? Yung mga dating hindi kumakanta na may boses, kumanta na ngayong taon na to. Yung mga dating walang Bible study, kumanta na kayo ng Bible study. Yung mga dating magsimba, uwi lang na hindi sinasapuso yung ginagawa niya, please, hindi yun para sa amin. Para sa amin lahat yun. Si Sister tuwan-tuwa rin ngayon sigurado. Bakit? Hindi niya lang tinignan si Brother Jason. Paano nga naman magsisimba yung puyat? Hanggang alas 2, alas 3 ang pasok. Tapos, gigisingin mo ng alas 6 para maligo at magsimba. Maasahan mo nga naman sa tao. Pero hindi siya pumayag na tapos na laban. Hindi. Pwede naman palang i-adjust yung schedule. Pwede palang maging pang-umaga pag Huwebes, Biyernes, Sabado. Para linggo, fresh na fresh. Diba? Ayan, nakasama na niya ngayon. Sa nga kung malakas na palakpak sa ating mga tayo. Nagkaroon ng effort, ginawa ng paraan, kaya ayos. Amen? Meron po ba kayong gustong ayusin? Kailangan bang palambutin yung buto? Parang Hindi. masarap na bulalo. Kailangan lang po yung panalangin at dedikasyon na gusto natin may magawa sa Lord, gawin natin. Bakit? Kasi gusto natin ma-please ang Lord. Gusto natin maipakita sa Lord, mahal natin siya. Amen? Hindi po ito para sa atin. Para sa mga mahal natin sa buhay na gusto niyong maligtas at makakilala sa Panginoon. The same with the Good Shepherd. Ang sabi doon, yun. Sabi, ako ang mabuting pastor. Ang inaalay ng mabuting pastor ang kanyang buhay para sa mga lupa. Yan. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga lupa, palibhasa ay hindi siya pastor. At hindi kanya ang mga ito. Kung sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulago, tumatakas siya. Amen? Meron pala ganun. Ibig sabihin, dahil hindi kanya yung mga tupa, bigla na lang aalis. Bigla na lang iiwanan yung mga tupa nila. Ibig sabihin, hindi talaga siya nangangalaga ng mabuti. Amen? So, kapag tunay at mabuting pastor, lahat iniintindi niya. Kaya minsan, intindihin niyo rin ako. Ilang ugali ang iintindihin ko. Amen? Pagka nasasaktan na ako, mapapansin niyo, hindi niyo ako masyado nakikita. Doon lang ako sa bahay, umiiyak. Kasi, paano ko palalambutin yung matigas na buto? Pinag-pray ko kayo. Parang bulalo. Amen? Ipag-pray ko lang, ipag-pray. Kasi bakit? Diba, ilaga? Kahit hatakin ko kayo papunta rito sa church, magsimba lang kayo, hindi ko magagawa yun. Pag ayaw talaga. Pero ang Lord may magagawa. Pag pinag-pray ko na kayo, inaasahan ko na makikita ko kayo dyan. Ilang iyak ang gagawin ko para makita ko lang kayo dyan. Amen? So kung gusto niyo rin na may makita na yung taong gusto niyong isama, mag-isasama niyo rito, umiyak din kayo sa Lord. Yun lang ang sekreto doon. Iiyak ka lang sa Lord. Na mahalaga kasi sa iyo, yung kaluluwa na to, pumunta ng impyerno, sigurado na siya eh. Pero dahil iniyak mo yung kaluluwa niya, liliko yun.
maiiba yung daan mo. At makikita mo siya dyan na paupo. At ayaw yung magpupuri sa Panginoon. Amen? Yun po yung mabuting pastor. Hindi pastor. Kasi yung pastor, tungkulin lang yun na kailangan maiayos yung kanyang gawain. Pero lingkod lang din yun, tao lang din yun. Nagkakamali, nanghihina, napapagod. Kaya huwag kayo masyadong sumandal kay pastor. Dahil pag si pastor napagod, ayan, magpapahinga lang siya. Ganun lang yun, tapos babalik ulit. Amen? O, sige, last na po. Last na to, last na. Pang-apat, parang konti lang yung ano natin next Sunday. Ayan. Sa John chapter 11, verse 25. Sabi po rito, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Amen? So, I am the resurrection and the life. So, mismo ang ating Panginoong Yesus na ang nagsasabi. Ito po ay doctrinal. Pag sinabing doctrinal, turo ng simbahan ng Jesus the Mediator at sino mang mga Christians na naniniwala na si Jesus ay Diyos. Amen? Pag sinabing doctrinal, ito ay tinuturo na sandigan ng salita ng Diyos, sandigan ng simbahan. Bakit? Ang sabi diyan, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Meron kasing mga churches na nagtuturo na walang impyerno. Amen? Ano yung sabihin? Pag namatay ka, itong buhay na to, ito na yun. Okay? So, bakit kailangan mo pang magpakabait? Bakit kailangan mo pang magsimba? Eh kung wala naman pala pupuntahan ng impyerno. Eh di gawin mo na lahat ng gusto mo. Amen? So, sabi niya, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Kaya ang sabi naman ng iba, bakit nyo minimension yung iba? Kasi posibleng maituro sa inyo ang maling katuruan. Ano po ang sabi ng iba? Bakit ka maniniwala sa kanya? Eh, tao lang siya. Amen? Kaya sabi, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin pala, kapag tayo sumampalataya sa Kanya, kahit mamatay tayo, bubuhayin kang muli at isasama sa langit na bayan. Amen. Pag tinanong tayo, pag namatay kaya nga talaga ako, saan kaya ako pupunta? Natanong niyo po ba yan sa inyo personal? Pag namatay kaya ako rin ngayon, saan mapupunta yung kaluluwa? Hindi po yung pangalang Christian ang magliligtas sa'yo. Hindi yung pagsimba-simba natin ang magliligtas sa'yo. Hindi ang church ng Jesus na Mediator sa Barte ang magliligtas sa'yo. Sino? Ang sabi, si Jesus. Dahil siya ang ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Siya mismo, mula sa bibig niya, sinabi niya. Amen? Paano hindi pa tayo maniniwala sa turo niya? Eh siya na mismo ang nagsabi na siya ang muling pagkabuhay. E pag sinabi ng nung nasa Davao, kilala niyo po ba? Yung stop. Yan. So, eh pag sinabi niya siya yun, siya yung appointed son. Nasa Bible na yun. O paano tayo susunod sa kanya? Hindi tayo naninira. Pero ang Bible ang ating final authority. At ang salita ng Diyos mismo, siya na ang nagsasalita. Kaya napakahalaga po niya na pag sumampalataya ka, kilalanin mo kung sino yung sasampalatayanan mo. Hindi si pastor, hindi yung simbahan, kundi yung Diyos mismo na nagsalita na siya ay ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen? So, kung gusto natin
mabuhay na magmuli, kanino tayo lalapit? Sa ating Panginoon Jesus. Okay, so, yun lang. Kung gusto natin yung may patutunguhan tayo, gusto natin mabuhay, ang sabi, I am the bread of life. Kung ayaw niyong maligaw ng landas at mapahamak, kumuha tayo ng liwanag mula sa Kanya. Dahil sabi ng Panginoong Jesus, I am the light of the world. Oh. Kung ayaw natin na kung sino-sino ang makikialam sa buhay natin, dapat may nangangalaga sa atin. At sino yun? Ang chief, ang good shepherd, yun ay ang ating Panginoong Jesus. At ang panguli, kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan, sa Panginoong Jesus lang natin siya matatagpuan. Amen? Nawa ay naunawaan natin yung apat na the great I am. Ang pinaka-bottom ng lahat na yan, yung sabing I am, ay yung ano yung kailangan mo. Yung sabi ng Lord, I am. Ako yung sasagot ng lahat ng kailangan mo. Kung wala ako, asan ka? Amen? So, inanyayan ko po ang lahat na tumayo. At kung meron tayong mga question, meron tayong mga bagay na hindi maunawaan, itanong natin sa Lord, ano ba yung kulang sa'yo? Ano ba yung lagi mong hinihingi na wala sa'yo? Jesus is more than enough. Dahil siya ang magtutugon sa kung anong kulang sa'yo. Siya ang lumikha sa'yo, siya ang bumuo. Kung sino ka, mula sa sinapupunan ng iyong magulang, kilalang-kilala ka na niya. Kaya lahat ng nangyayari sa iyo, alam na alam niya. Kaya ka niya dinadala sa sitwasyon mo na yan. Kaya ka nandyan ngayon. Dahil niloob niya. Na wala kang may pagmamalaki sa Kanya. Ang kailangan mo lang gawin, kilalanin na hindi mo kaya lahat. Kailangan mo lang lumapit sa Kanya, humingi ka ng tulong, magpakumbaba, at humingi ng patnubay niya. Lord, I need you. Lord, we need you, Lord God in my life. Hallelujah. 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 Naman namin Diyos na makapangyarihan, salamat po sa aking mga kapatid na narito. Sino man, Panginoon, ang nais mong katagpuin. Lord, mangusap ka. Sa puso, sa isip at sa buong pagkatao namin lahat, Panginoon. Mangusap ka. Matawarin niyo po kami. Minsan, nakakalimutan ka talaga namin. Patawad po, Panginoon, sa aming mga kahinaan, sa aming mga nasasabi, sa aming mga nagagawa, at sa mga dapat namin gawin na hindi namin ginagawa. Patawad po, Panginoon. Ilisin niyo nga po kami sa oras na ito. Hallelujah. 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 Habang inaawit natin yung puso ko, yung sinisiyasan. Pasiyasan mo yung puso. Ilapit mo sa Panginoon. Isuko mo lahat ng kahinaan, lahat ng pagkukulang, at imbitahin mo siya. Hallelujah. 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 Huwag mo muna pansinin mo katabi mo. Nais kang katagpuin ng Lord.